Ang simbahan ay magtatagumpay lamang sa layunin ng Diyos kapag ito ay binubuo ng mga malinis at hindi makasariling miyembro. Minsan, ang pagpapabilis ng proseso ng pagdaragdag ng mga pangalan sa listahan ng simbahan ay nagiging sanhi ng mga problema. Makikita ang mga kahinaan sa karakter ng ilan sa mga sumasali sa simbahan. Sinasabi ng mga nag-aampon sa kanila o nagpapasok sa kanila, ipasok muna natin sila sa simbahan at saka natin sila baguhin. Ngunit ito ay isang pagkakamali. Ang unang hakbang na dapat gawin ay ang proseso ng pagbabago, mga kapatid. Sabi dito, magdasal kasama nila, makipag-usap sa kanila, ngunit huwag silang hayaang maging bahagi ng simbahan hanggat hindi pa nila ipinapakita ang malinaw na ebidensya na ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa kanilang mga puso. Marami sa mga pangalan na nakalista sa mga aklat ng simbahan ay hindi mga Kristiyano. Makikita natin dito, mga minamahal kong kapatid, na ang mga panirang damo ay naitanim sila, sa panahon na ang mga otoridad sa ating mga iglesia ay nagmamadali, na magpasok ng mga hindi naman converted pa, sa ating mga doctrines. Nagmamadaling magpasok ng maglagay ng mga pangalan sa ating church roll, At alam natin, mga kapatid, na sa panahon na nabubuhay pa si John the Baptist, at the same time ang ating mga apostol, ay hindi nila hinayaan, na mangyari ang ganitong mga bagay. Alam nila, nakikita nila ang mga panirang damo bago pa ito pumasok sa iglesia, So, gaya na lamang, mga kapatid, ng mababasa natin sa Matthew 3 verse 7 and 8, na nung nakita nila yung mga Fariseo at Saduseo, mga kapatid, na dumarating sa pagbabautismo ni John the Baptist, ay sinabi niya sa kanila na sila ay mga generations of vipers, At ganon din naman, mga kapatid, sa Acts 5 verses 3, 5, 7 to 10, yung kwento po ni Ananias at saka nung kanyang asawa, hindi pinahintulutan ni Apostol Pedro na manatili ang mga ganitong mga tao, mga kapatid, o mananampalataya, mga hindi tapat na mananampalataya, Ngayon, mga kapatid, ano nga ba ang sinisimboluhan ng lupain o yung field, yung kumbaga sa atin papalayan, pero katriguhan ito sa parable, Ibig sabihin, sabi dito sa Christ Object Lesson, page 70, paragraph 2, ang field daw po, mga kapatid, sabi ni Kristo, ay ang sanlibutan. Subalit, kinakailangan nating maintindihan na ito ay nagpapahiwatig sa iglesia ni Kristo na nasa sanlibutan. So, sabi dito, the parable is a description of which pertains to the kingdom of God, His work of salvation of men, and this work is accomplished through the church, So, sabi dito, ang iglesia ng Diyos na nasa sanlibutan. So, aling iglesia, mga kapatid? It must be, mga kapatid ko, it must be the church in the harvest or the ending time, Laodicean Church or the Remnant Church, SDA Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, Ngayon, mga kapatid, ay kailan o ano ba yung tinatawag na time of the harvest? Ang espiritual na anihan o pag-aani ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay nagaganap sa loob ng panahon at nagdadala ng katapusan ng mundo, tulad ng ani na nagtatapos sa tag-init. Sang-ayon nga sa Matthew 13, verse 30 at 40,
ito ay patungkol sa panahon ng anihan. Sa Jeremiah 8 verse 20, sinasabi doon na tapos na ang anihan, natapos na ang tag-init, at hindi kami naligtas. So, ibig sabihin pala mga kapatid, sa panahon ng harvest or judgment, mga kapatid, ay mayroong mga tao na hindi po maliligtas. So, mayroong dalawang uri ng tao. Isa ay maliligtas, ang isa ay hindi maliligtas. Ang isa ay tapat, ang isa ay hindi tapat, no? So kapag ang harvest mga kapatid o ang pag-aani ay natapos na, marirealize ng mga wicked o ng mga masasama na sila ay nawaglit. In other words mga kapatid, during the time of harvest ay naligtas sana sila, no? Subalit marami silang mga na-squandered na opportunity. Marami silang mga sinayang na pagkakataon mga kapatid. Kaya sa atin mga kapatid, habang open pa po yung probation sa bawat isa sa atin, sikapin po natin mga kapatid na pakaingatan ng bawat sandali, no? So, basahin daw natin mga kapatid ang Amos 8 verse 11 and 12. Sabi dito mga kapatid, ay may gutom sa pakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi nila ito matagpuan, no? Ang paghahanap na ito ay nagaganap bago ang ikalawang pagdating ni Kristo, mga kapatid. So, ang anihan na tinutukoy mga kapatid ay bahagi ng panahon ng probation, no? Ito yung last part o huling bahagi nito. Ang salitang katapusan ng mundo ay tumutukoy hindi lamang sa huling araw mga kapatid, kundi sa buong yugto ng huling panahon ng probasyon. So, ang paghihiwalay ng trigo at panirang damo, binanggit mga kapatid yung salita na sa katapusan ng mundo, aalisin ng Diyos mula sa kanyang kaharian sa kanyang simbahan ang lahat ng gumagawa ng masama at mag-iiwan lamang ng mga matuwid na magreresulta ng isang dalisay na simbahan. At itong paghihiwalay na ito mga kapatid ay sabi sa Testimonies to Ministers, page 47, ang gawain ng paghihiwalay ay pinagkatiwala sa mga anghel ng Diyos. Sabi dito mga kapatid, isang patunay, mababasa po ito sa Christ Object Lesson, page 72. Sinabi dito sa 71 paragraph 3. Ang panirang damo at ang trigo ay lalagong magkasama hanggang sa panahon ng pag-aani. At ang pag-aani ay tinatawag na end of probationary time, yung last part po ng probationary time mga kapatid. The last portion of it. So, ibig sabihin mga kapatid, yung term na end of the world does not include the last day, the second coming of Christ. However, the scriptures mga kapatid do not limit its meaning to the final day. So, example nito mga kapatid, Hebrew 9 verse 26, sabi dito, but now, ngayon, once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So, ibig sabihin mga kapatid, si Kristo pumasok po sa kabanal-banalang dako sa heavenly sanctuary once in the end of the world in 1844. Ibig sabihin mga kapatid nito ay yung term na end of the world ay hindi siya limited sa last day lang, no? Kumbaga kasama pa rin siya sa last part ng probation. Isa pang patunay mga kapatid, mababasa ito sa 1 Corinthians 10 verse 11. Sabi dito, now all these things happened unto them for examples. Lahat daw ng mga bagay na binanggit sa 1 Corinthians 10, 1 to 10, experience po ito ng mga Israelites, ay pinahintulot ng Panginoon na masulat matala sa Biblia
para sa ating ensamples, no? Sa ating magiging example sa atin yung mga kapatid. Makikita natin kung ano yung mga ginawa ng mga nakapasok sa kaharian ng Diyos at ano yung ginawa ng mga hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi dito, sila ay nasusulat for our admonition and upon whom the ends of the world are come. Na sa atin, yung tinatawag na ends of the world ay dumating. No? So, ang scripture na ito mga kapatid, ang banal na kasulatan na ito, ang talatang ito, ay nagsasalita sa mga tao na nabubuhay sa last days of Earth's history. Ibig sabihin mga kapatid, yung term na the end of the world, ibig sabihin ay the last section of probationary time. Ang harvest o pag-aani ay magsisimula sa panahon na yan, sa last part ng probationary time, sa pamamagitan ng pag-alis ng mga panirang damo mula sa Seventh-day Adventist Church. Sang-ayon po mga kapatid sa early writings, page 118, sabi po dito, nakita ko ang ikatlong anghel, sabi ng aking kasamang anghel, katakot-takot ang kanyang gawain at awful yung kanyang mission, no? Siya ang anghel na pipili ng mga trigo mula sa mga panirang damo at magtatatak, magbabind ng trigo para sa makalangit na imbakan, no? Sabi dito, these things should engross the whole mind. Ang mga bagay na ito ang kinakailangan na sumakop sa ating buong mga pag-iisip at buong atensyon. So, dito natin makikita mga kapatid na yung angels na maghihiwalay po ng wheat and tares ay darating sa takdang panahon mga kapatid, no? Well known po sa atin mga kapatid na ang gawain po ng third angel ay mangyayari during po ng probationary time, no? So, ibig sabihin yung harvest o yung separation in the church ay mangyayari during the last part of probationary time mga kapatid.